Sabi ko, sige na, tumakbo ka na, tumakbo ka na. Mama, bilisan mo, bilisan mo. Sinasabi sa akin ng ligtas mo buhay mo, mauna ka na. Mama, hindi, sabi nung bunso ko. Ako po si Marife Sugawara. Ako po ay isang Bulacania. Ako po ay galing sa Baliwag, Bulacan. Ako po ay dumating dito sa Japan 29 years. Next year po nasa 30 years na po ako dito sa Japan. Nang nag-volunteer translator po ako dito sa Rikusen Takata, isinishare po ko po ang experiences na naranasan ko nung time na nagkaroon ng tsunami at malakas na lindol dito sa aming lugar. Nung nagkaroon po ng malakas na lindol, ang ginawa, nasa oras po kasi ako nung trabaho, nung time na yon. Naghawak-hawak po kami nung una ng aming mga kamay dahil sa sobrang lakas ng lindol. Dito yung nakatayo yung aming dating pabrika. So, kaya nang magkaroon ng lindol, lumabas kami o ako doon sa pabrika namin. Kaya nakita ko, tiningnan namin, at mula dito, kitang-kita mo talaga yung dagat nung time na yon. At ang pabrika po namin ang lokasyon po ng aming trabaho ay 500 meters away mula sa dagat, sa beach. May mga nagsabi po sa akin, mga kasamahan, na ang gymnasium na required na maging aming evacuation center, na lugar na aming lilikasan kung sakaling magkaroon ng tsunami, may mga kasamahan po akong nagsabi na delikado rin doon sa lugar na yon. Malapit po rin kasi, po kasi siya nasa patag na lugar. Malamang na abutin din siya ng tsunami kung sakasakali. Tapos nung lumindol na, lumabas ako sa pabrika, papunta ako sa eskwelahan ng aking panganay na anak para sila ay pick upin. Mula po sa pinagtatrabahuhan kong pabrika, dumiretso po ako papunta dito sa eskwelahan ng aking anak. Iniwanan ko dito yung aking anak na nakasakay sa aking sasakyan at pumalik ako dito para pick upin yung panganay ko. At dito ko inabutan sa taas nito na nakatayo ang teacher ng high school at sinabi sa akin na kung ako sa'yo, nanay, manatili ka na lang sa lugar na ito dahil dito ay ligtas ka at ang iyong mga anak. Papaakyat doon at doon po papalikasan yung mga bata kung sakaling mas tataas pa yung tsunami. Hindi na po ako nagdalawang isip. Yung pong bunso ko na nandoon po iniwanan ko sa sasakyan, tinawag ko po siya. Sabi ko, na okay, halika, lilikas tayo kasama ang kuya doon sa mataas na lugar. Kinuha ko yung aking cellphone na nandoon sa loob ng sasakyan at isang blanket. Nakita ko na po yung panganay ko at yung kanyang mga kaklase. Papalikas na po sila Papa-evacuate na po sila doon sa mataas na lugar. So, nung makita ko po yon, sabi ko, naku, delikado na kasi andyan na yung tsunami dahil lumikas na yung mga bata. Sinabi ko po dun sa aking bunso na ang pangalan ay Naoki. Naoki, sige, mauna ka na, tumakbo ka na. Pinauna ko po siya na tumakbo kisa sa akin. Sabi ko, sige na, tumakbo ka na. Na yun po naman bunso ko, Mama, bilisan mo. Sinasabi sa akin ng Pero mas matuling po tumakbo ang bata Sasabi ko, ligtas mo buhay mo, mauna ka na. Mama, hindi, sabi nung bunso ko.
So dito talaga kami umakyat lahat. Tumataas ang dagat kasama ng mga naglutangang debris. Ayan na yung tsunami, sabi ng mga kasamahang Hapon. Pero tsunami, sa isip ko, ito ba ang tsunami? Kasi ang imahe ng tsunami sa akin is yung napapanood ko sa TV na tidal wave. So, yan po yung tinitingnan ko na baka ganoon, na paganoon. Pero hindi po eh. Pataas po yung tubig, nakasama na yung mga debris, yung mga natatangay na bahay, na mga bubong, mga sasakyan, mga kahoy. Hanggang sa ground ng harap ng school, harap ng gymnasium. Nung time na yon sinasabi namin na hinto ka na tsunami kasi pag tumaas pa ng tumaas, yung possibility na maabot kami hanggang dito. Dahil from here, wala na kaming pwedeng likasan. So, ito pala yung tsunami na hindi ko in-expect na ganoon pala. Pagkatapos nung sa bundok, dahil dumidilim na, nag-decide ang principal na pumasok na kami dito sa gymnasium ng junior high school at dito kami lahat nagpalipas ng gabi. Tapos nung gabi na yon, nandito kami lahat sa loob ng gymnasium. May ilang mga magulang, mag-asawa na pumasok sa loob at hinahanap, binabanggit ang pangalan ng kanilang anak. Baka kung nandito raw ba, umiiyak lalo yung nanay habang binabanggit yung pangalan ng kanyang anak na lalaki. Umiiyak yung nanay at nagbabaka sakali na baka makita nila dito sa lugar ng evacuation namin yung kanilang nawawalang anak. Inisip ko po talaga yung asawa ko na ligtas ba siya. Kaya nung makita ko na nung puntahan po niya kami sa evacuation center, nag-iyakan po kami talaga. Nakita yung mga pamilya na ligtas talaga. Na salamat, ligtas kayo. Inisip po niya na baka natangay kami ng tsunami. Kasi, at inisip po niya, dayuhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pagdating ng kalamidad. So, wala naman pong training na ginawa para sa tsunami. Puro lang po sa lindol, sa sunog. Unang-unang salita talaga na nabanggit na sabi ng asawa ko sa salitang Hapon, Yuko ningimashita nete. Mabuti at alam mo yung decision na ginawa mo para makaligtas kayong mag-iina. Dito po sa ating lugar, dahil ang bansang Japan po ay lindolin na bansa, required po na gumagawa ang bawat lugar ng training para sa lindol at sa tsunami. So, ipinakikiusap ko po sa inyo, mga kababayan ko, na kung maaari, isapuso po natin ang pagsali sa mga ganitong training kasi napaka-importante po nito. Huwag po nating ipagwalang bahala ang mga ganitong aksyon na ipinapaliwanag sa atin ng mga Hapon dito sa ating lugar. So, isapuso po natin at pagka nagkakaroon po ng mga ganitong training, kung maaari lamang po na dibdibin, ilagay sa puso at isipan ang mga bawat paliwanag na ibinabahagi sa atin, lalo po ng mga otoridad, ng mga kapulisan, ng mga miyembro ng City Hall. So, sundin po natin lahat kasi ito po ay para sa ating kapakanan.
So, ako po ay palaging merong mga first aid kit sa sasakyan ko in case of emergency po. So, sa inyo rin po, hinihiling ko na maging preparado tayo palagi. Sa inyong bag, kailangan meron kayo palaging dalang mga wet tissue. Ako po mula nun, hindi na po nawala ang wet tissue sa bag ko. Inumin. Kasi kahit po sabihin natin na mayroon namang Jidohan Baiki, mayroon namang mabibili, pero pagdating po ng mga ganoong kalamidad, wala pong kuryente. So hindi po tayo makakabili. So iba po yung prepared kayo na may dala kayong mga ganoon. Kahit wala kayong dalang pagkain basta mayroon lang po kayong inumin para pantawid gutom sa buong magdamag. Isa pa po, ang gusto ko lamang pong ipaliwanag sa aking mga kababayan na pagdating po ng mga ganitong kalamidad, pag hindi po natin alam yung mga salitang ginagamit sa siren, hindi po natin alam kung paano ang ating unang gagawin. So, inihiling ko po sa inyo na kung maaari, ilagay po natin sa ating isip, memorizein po natin yung mga ganitong unang salita tulad po ng bochote, buhate, tuhinan, yung mga ganitong salita na ginagamit pag may mga kalamidad. I-memorize po natin ang mga salita na ginagamit po during calamity. Pag ganito pong kalamidad, malamang po ang mga cellphone din po natin ay hindi natin magagamit kasi yan din po ang unang naging problema namin nung mga unang linggo po ng na tsunami ang lugar namin. So wala po kaming way of communication. So ang pinaka maipapayo ko po sa inyo ay ang radyo kasi diyan po kayo makakakuha ng mga impormasyon lalo po dun sa mga kababayan ko na hindi po nyo alam kung saan po ba ang evacuation center, kung saan kayo kukuha ng mga relief. So, importante po na preparado kayo palagi para sa radyo at kung ano po yung mga ipinamimigay ng mga autoridad, ng mga kapulisan. Importante po na pakinggan nyo ang boses nila. Para sa mga kababayan ko, Pilipino man o ibang lahi, gusto ko lang ipaalam sa inyo na lalo na dito sa bansang Hapon, tayo ay nasa bansa ng linduling bansa. So, dapat nating ilagay sa ating isipan na mayroong malakas na lindol na darating anytime. Hindi natin alam kung kailan, kung saan, pero kailangan na ang bawat isa sa atin ay preparado pagdating ng mga ganitong kalamidad. Ibinigay ko sa inyo ang aking eksperyensya. Yung pong lugar na yon ay konektado, ang mga katabing probinsya po ay konektado diyan. So, kahit po sabihin natin na malayo ako, pero ilagay po natin sa isip natin na ang lugar ng Japan ay lindolin na bansa. So, anytime magkakaroon po tayo ng isang malakas na lindol, ng tsunami, at higit po sa lahat, sunog, konektado po lahat yan. So, gusto ko lamang po sa aking mga kababayan na matuto po tayong mag-ingat at maging preparado sa lahat ng oras. Ibinahagi ko po sa inyo ang aking istorya kasi ito po ay tunay na storya na naranasan ko at ng mga kababayan natin dito sa Rikuzen, Takata 12 years ago.